programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Zoe at Carlos, naabutan ni RJ at Lynette na magkasama. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Nagtagumpay nga ang plano ni Zoe at ng kanyang mami na si Moira na magpanggap at gumawa ng eksena para kaawaan siya ng mga tao sa paligid niya dahil alam na ni Moira at Zoe na pagtatawanan nila si Zoe matapos malaman ang revelasyon tungkol sa pagkatao ni Zoe. Dahil ilang beses ngang nilait-lait ni Zoe si Annalyn na anak ito sa labas. At ang totoo pala ay si Zoe ang hindi kadugo ni RJ sa kanilang dalawa. Sinuyo ni RJ si Zoe na bumaba na sa taas ng rooftop dahil pag-uusapan pa raw nila ang tungkol sa kanilang dalawa. Sinabi ni Zoe kay RJ na tatakot siya na baka itakwil siya ni RJ. Ngayong alam na ni RJ na hindi siya tunay na anak, pero pinatunayan ni RJ na hinding-hindi mangyayari ang iniisip ni Zoe dahil kahit kailan ay hindi magbabago na anak niya si Zoe. Napangiti nga si Moira dahil sa wakas ay tagumpay si Zoe at si Moira sa plano nila. Nabunutan naman ng tinik si Annalyn dahil naniwala siya sa palabas ni Zoe na tatalon siya sa taas ng rooftop. Ang hindi nila alam ay pinagplanuhan talaga ni Moira at Zoe ang gagawin nilang eksena. Sa kabilang banda, nakababa na si Zoe sa taas ng rooftop. Kinausap ni RJ si Zoe ng masinsinan kasama si Annalyn. Pinangako ni RJ at Annalyn kay Zoe na tanggap nila si Zoe kahit hindi nila tunay na kadugo ito. At si Zoe lang raw ang nag-iisang kapatid ni Annalyn kahit kailan. Nagpasalamat si Zoe kay Annalyn dahil sa pagtanggap sa kanya. Ganun rin kay RJ. Nagpasalamat si Zoe. Sa kabilang banda, isang mahalagang impormasyon ang iniwan ni Justin sa daddy niyang si Eric. At ibinunyag naman ni Eric kay Giselle ang totoo sa pagkatao nitong si Zoe. Ang pagkakaalam raw kasi ni RJ ay walang kaalam-alam si Zoe sa katotohanang tungkol kay Zoe. Bagay na pinabulaanan ni Eric dahil bago pa mamatay ang anak na si Justin ay sinabi ni Justin lahat ng katotohanan kay Eric. Bagay na ikinagulat ni Giselle. Sinabi na nga daw ba ni Giselle ay walang magandang dulot si Zoe sa kanila dahil puro pagsisinungaling lang raw ang ginagawa nito sa pamilya nila. Manang-mana nga raw sa mami niyang si Moira. Kaya naman naisip ni Giselle na balaan si Annalyn. Nakita kasi ni Giselle na nagiging close na muli si Annalyn sa peking kapatid na si Zoe. Kaya kinausap ni Giselle itong si Annalyn. Binalaan ni Giselle si Annalyn na huwag magtiwala kay Zoe. Huwag raw ibigay ni Annalyn ang 100% na tiwala kay Zoe. Dahil hindi raw nila alam kung ano ang tumatakbo sa utak nitong si Zoe. Hindi maintindihan ni Annalyn lahat ng sinasabi ng tita niyang si Giselle. Ang alam kasi ni Annalyn ay maayos na si Giselle at Zoe. Pagtapos ibigay ni Zoe kay Giselle ang kwintas na pinag-utos sa kanya ni Justin noon. Pero dahil sa nalaman ni Giselle tungkol kay Zoe ay hindi na niya ulit pinagkatiwalaan si Zoe. Sinabi ni Giselle kay Annalyn na huwag maging bulag o magpakabulag si Annalyn kay Zoe dahil matagal na silang pinaglololoko ni Zoe. Dahil matagal nang alam ni Zoe na hindi siya tunay na anak ni Obeng. Nagimbal si Annalyn kung paano nangyari lahat ng sinasabi ni Giselle sa kanya. Ang sabi raw sa kanila ni Zoe ay wala siyang alam at ngayon niya lang nalaman ang lahat. Sinabi ni Giselle na sinabi ni Justin sa daddy niyang si Eric ang sikreto nitong si Zoe.
dahil si Justin mismo ang nakarinig sa pag-uusap ni Morgana at Olga. At yun nga raw ang mahalagang impormasyon na sasabihin daw dapat sa kanila ni Justin bago pa ito tuluyang mamatay. Sa kabilang banda, dahil nga nakuha na ni Zoe ang loob ni RJ at ni Annalyn, ay bagong plano na naman para sa mag-inang Zoe at Moira. Namangha si Moira kay Zoe dahil nagawa na ni Zoe ang susunod nilang mga plano. Tila napilitan nga si Zoe na sundin ang mami niyang si Moira. Samantala, dahil sa ginawa ni Zoe eksena, pinuntahan siya ni Carlos sa kondo niya para itanong kung ano ang nangyari, kung bakit bigla-bigla na lang umiiyak si Zoe at nagtangka pa itong magpakamatay. Sinabi ni Zoe na alam na nilang lahat ang totoo, na hindi tunay na tanyag si Zoe. Tinanong ni Carlos kung kanino nalaman at paano nalaman ni RJ ang totoo. Sinabi ni Zoe na nanumbalik na ang memorya nitong si RJ. Pero mabuti na lang raw at napaniwala niya sila RJ na wala siyang alam sa sikreto nitong si Moira. Kaya naman nagpatulong na lang nga si Carlos kay Zoe. Gusto raw ni Carlos na masira si RJ at si Lynette. Pero maayos na si Zoe. Ayaw na ni Zoe na may mangyari pa sa pamilya Tanyag, lalong-lalo na sa daddy niyang si RJ. Sinabihan ni Zoe si Carlos na tigilan na sila. Pero sinabi nga ni Carlos na hindi raw niya maipapangako kay Zoe na hindi na niya guguluhin pa sila RJ dahil hindi pa nga niya nababawi itong si Lynette. Sa kabilang banda, dahil nga sa nalaman ni Lynette ang nangyari dito kay Zoe, gusto ni Lynette na makausap rin si Zoe para magkaayos na silang dalawa dahil hindi naging maganda ang sagutan nilang dalawa. Kaya nagpasya itong si RJ na isama si Lynette sa kondo nitong si Zoe para makapag-usap si Lynette at Zoe. Nang sa ganun nga ay maging maayos na silang dalawa. Dahil wala naman daw kay Lynette kung ano man ang pinagsasasabi ni Zoe sa kanya. Sanay na raw nga si Lynette sa masasakit na salita. Paalis na sana si Carlos nang biglang tumunog ang doorbell nitong si Zoe. Napahinto si Carlos. Nagtaka silang dalawa ni Zoe kung sino kaya ang dumating sa kondo nitong si Zoe. Kinabahan si Carlos na baka sinuplong na siya ng anak niyang si Zoe sa mga pulis. Samantalang si Zoe naman ay kinakabahan na baka makita si Doc Carlos na kasama niya sa kondo niya. Matagal bago buksan ni Zoe ang pinto ng kondo niya. Kaya nagtataka na silang dalawa ni Lynette kung bakit matagal magbukas si Zoe ng pinto. Sinabi ni Zoe kay Carlos na kailangan niyang magtago dahil baka sila RJ na ang dumating. Nagtago si Carlos, hindi mapakali si Zoe. Natatakot siya na baka mabuking ang tinatago niya at makita si Carlos. Panigurado raw na magagalit sa kanya sina RJ. Magtatagpo kaya si RJ at si Carlos? Sasadyain kaya nitong si Carlos na lumabas at ibihag itong si Lynette? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I got you!